nakikita nating mali. Yun po ang pinupuna natin. Sana sa mga nakapanood ngayon sa kanya-kanya mga paboritong vlogger, kung meron po kayong panahon, oras, isang oras, mga kababayan, kung saan man merong mga pagtitipon na katulad nito, sumama ho sana tayo. Bakit puro Mindanao lang at Visayas ang merong ganitong mga pagkilos? Nasaan na ang mga matatapang dito sa Kamaynilaan? Nagmula pa po ako sa Davao City, mga kababayan. Sinadya ko po ang NCR para sumama po dito. Kasi marami din naman vlogger doon. Nasaan na po yung mga matatapang dito? Bakit parang nagtatago na? Halika dito! Samahan niyo po kami kung talagang para kayo sa bayan, kung mahal niyo ang bayan, at kung mahal niyo ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ang pangalawang Pangulo natin si Inday Sara Duterte. Hanggang dito lang po, maraming salamat. Ang susunod nga pala si Dang Imperial. Nasaan na? Ng Makati City. Yan si Dang Imperial. Ito po si Ma'am Dang. Pilipinas! Gumising po tayo! Yes, gising na! Huwag po tayong mag-antay ng kung ano-ano pa dahil ito na yung pinakamatinding nangyayari sa atin. Kung ang isang the best president of the Philippines, nagawa nila yon sa kanya, how much more sa ating nasa babang laylayan. Manindigan na po tayo, pakiusap po, manindigan po tayo. Nandito po tayo, kahit papano, marami po tayong mga vloggers. Importante po ang role ng mga vloggers. Dahil ang mga vloggers ngayon, sila na po ang nagbabahagi ng totoong nangyayari, ang totoong kaganapan dito sa NCR. Dahil ang ating mga kapatid sa media ay pinipili na lang po nila kung ano ang pinamamalita. Salamat, saludo tayo sa mga vloggers na sila po kahit saang sulok ng mundo, nakakarating na po ang kanilang mga vlog. Kaya patuloy po natin silang suportahan, i-like and share ang kanilang mga vlog dahil ito po ang mga totoong kaganapan. Sa kasalukuyan po, ang ating pinakamamahal na Tatay Digong ay nasa hospital. Hindi na po tayo magtataka kung bakit. Dahil alam po nating lahat na pag ikaw ay diabetic, kailangan mo po ng maintenance medicine. Kung ang Tatay Digong ay nag-i-insulin, hindi ko alam kung nag-i-insulin, at hindi po siya nakapag-insulin, delikado po yan sa kanyang kalusugan. Tataas po ang sugar niya at napakalaking bagay po na kailangan po mabigyan po siya ng kaagad na gamot sa kanyang karamdaman. Napapanood po natin yung mga eksena sa airport nung kanilang literal na kinukuyog ang pamilya ni Tatay Digong. Nandun ang kanyang common law wife, si Miss Hanilet. At grabe, sa simpleng panunood mo, kung ikaw ay totoong taong may puso, talagang mapapaiyak ka. Hindi ko lang mawari kung bakit itong si General na ba si Tore? General, yes, General. General ka. Diba ang function ninyo is to serve and protect? So who are you serving? Doon lang sa may pera? Doon sa maaring nag-aantay ka ng promosyon?
That's why you're doing that. Makikita po namin sa video ang galaw ni Kitty. Hindi niya alam kung anong uunahin niya, ang kanya bang ina, ang kanya bang ama, o ang lawyer na nandun. Nakita ninyo, ganun-ganun na yung damit ng lawyer. Pinakita rin ni Kitty, punit-punit na rin ang damit ni Kitty. Is that how you oath, yung nanumpa to serve the Filipino people or to serve yung magbibigay sa iyo ng promotion? To serve your own market. Alam mo yung promotion mo, yung kung ano mang material na matatanggap mo, hindi mo yan madadala sa langit. Hindi mo yan madadala sa langit. And they are seated for until 2028. Until 2028, ikaw naman ang haharap sa husgado. Magpakasaya ka ngayon, pero we don't know when. Dahil ang buong mundo napapanood tayo sa kahihiyang ginagawa ninyo. Yes! Buong mundo. Ang unang nag-release kahapon, China. Tapos sumunod, Japan. Today, napanood ko, kahapon napanood ko, nagsalita yung vlogger sa US. Hindi pa niya alam ang totoo. So, iba yung statement niya. Pero kanina napanood ko, at marami na siyang nakausap. At sinabi niya, ito ang maganda. Pilipinas, antayin natin na tulungan tayo ni Donald Trump. Dahil si Donald Trump ay kaibigan ni PRRD. Yes! Paano niya nagagawa yan? Samantalang buong mundo, karamihan ng pangulo na iba't ibang bansa, saludo sa galing paninindigan ng ating Tatay Digong. Paano niyo nagagawa? Napakasama ng budhi ninyo. Nag-iisang pangulo na pinayagan, pinahintulutang ilibing ang tatay ninyo na nandoon sa Ilocos Norte. Walang utang na loob. Wala utang na loob! Wala utang na loob! Ilang years na hindi nailibing? Ilang years? Doon mo makikita yung puso na may konsensya na awa sa ama ninyo. Karapat dapat pang ilibing sa libingan ng mga bayani ang isang diktador. Bukayin yan! Nagkakabulol-bulol na ako sa inis. Nararapat pa na ilibing ang isang diktador sa libingan ng mga bayani? Wala utang na loob! Alam mo yun ang ginawa ni Tatay Digong? Due to humanitarian reason. Puso at konsensya. Yun ang wala kayo. Sa mga Pilipino, yun ang meron tayo, mayaman tayo sa pagmamahal. At dala natin ang konsensya natin dahil tayo ay mga Katoliko. Karamihan sa atin, Katoliko, karamihan sa atin, mapagdasal ng mga kapatirang Muslim. Napaka walang hiya ninyo. Si Bibi Inday Sara, Pangulo na yan. Si Bibi Inday Sara, uupo na lang yan. Anong ginawa ninyo? Pinutol ninyo. Lahat ng mamayang Pilipino nagsusumigaw noon. Isa ako sa umiiyak, nagmamakaawa, nandyan ako sa Comelec. Nagmamakaawa na BP, Lord, pag milagruhan, umuo si BP. Pero nagtiwala si BP. May pa-bless. Bless halos. Pati yung matanda nagbe-bless na kay BP. Lahat, may pictures. Nagbe-bless lahat kay BP. Kulang na lang, halikan ninyo ang ni BP. Matapos ninyong gamitin, ito ang ginagawa ninyo! Mga manggagamit kayo! Yun! Magagamit! Traitor! Animal! God is watching us. God is watching us. Magpiesta kayo ngayon. Marami ng traitor ngayon!
Fiesta kayo ngayon. Hindi isang araw. Naniniwala ako sa milagro ng Diyos. Naniniwala ako sa karma. May karma yan. Hindi nakita ninyo ang kalampag ng mamamayang Pilipino ngayon? Buong region, lahat ng region gumagalaw. Laging nagwawagi ang nasa tama. Laging nagwawagi, binibiyayaan ng Diyos ang tama. Grabe. Ano ang dahilan at dinala nyo sa ibang bansa? From the time, umpisa pa lang, ang tao, ang mamamayang Pilipino, matindi ang pangangampanya. Landslide! Nanalo ang Tatay Digong. No to addiction. Pagkaupo niya, natakot ang mga drug pushers, drug addict. Ngayon, anong nangyayari? Pati 84 years old na may sakit, nire-rape ng isang addict. Paano natin poproteksyonan ng bawat isa? Ultimong yung pinakataas sa pulis. Sinasabi okay lang mag-drugs panlaban sa puyat. Ayan ba? Ano ngayon mangyayari doon sa 84 years old na namatay? Ano ang nangyayari sa mga bata? Mga musmos na nire-rape? Iniisip ninyo kapaganan ng mga adik? Dahil palibasa, adik ka! Yun. Adik! Adik! Adiktos. Adik! Bangon! Di ba dapat sa ating lipunan, wala yan, walang adik? Ano? Bayang Pilipino. Maraming klase. Pilipinas. Mga kababayang Pilipino, ano po ang inaantay natin? Nakakatakot na po ang ating bansa. No to corruption! Ano nangyayari? Naibalik na po ba ang PhilHealth budget? Wala!